Magandang araw. Ngayong araw nga ay tinupad ko yung isa sa gusto ko ulit gawin nung nagtatrabaho pa ako. Ang matulog sa kabundukan. Madami akong dinalang kagamitan na magagamit ko sa kabundukan. Kasama ko nga pala ang aking asawa at ang aking anak at ang pinsan kong si Julius. Pangwalong video ko na nga pala ito, pero ito yung ituturing natin na buena mano. Gaya nga ng sabi ko nung nakaraan ay sa susunod kong vlog sa mismong page ko na i-upload. At natutuwa po ako dahil kahit hindi pa po ako nag-upload sa page na ito ay umabot na po agad tayo ng 300 followers. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Bale, ang lokasyon nga po pala ng aming pinagkampingan ay hindi kalayuan. Halos likod bahay lang namin po ito. Siguro sa paglalakad ay aabutin ka lang na nasa 3 minuto. Una kong sinet yung camping chair at kasunod na yung tent. Gaya nga ng sabi ko kanina, itong pagkakamping ay pangarap ko ulit gawin nung nagtatrabaho pa ako. Solo camping nga lang pala sana ako, pero nakita ko yung pinsan ko at nagaya siya sumama sa aking gagawing content sa araw na ito. Bale, ang asawa at anak ko ay hindi namin kasama matutulog dito. Ako lang at ang aking pinsan. Hindi kasi advisable ng kahit sino na matulog ang bata sa kabundukan. Ramdam nga pala yung struggle sa pagsiset ng camping tent, pero worth it naman lalo at ganito kaganda ang makikita mong kabundukan. Gaya nga ng sabi ko kanina, ito ay hindi kalayuan. Kaya pag inabot kami dito ni pinsan ng Kapanglawan ay mayroon naman sigurong takbuhan. Hinubad ko na nga pala itong suot-suot ko na tupad dahil sa loob ng tent ay sobrang banas. Ang sarap nga pala ng ganitong klaseng unwind. Ay basta nakaka-relax talaga dito. Pero nakakasigurado naman ako na safe kami dito kahit dalawa lang kami sa lugar na ito. Aagapan ko nga pala sana ang pagpunta dito pero inabot na ako ng hapon. Madami kasing mga gawain na kailangan kong unahin. Iniuwi ko na nga pala ang mag-ina ko dahil inaabot na sila ng dilim sa kabundukan. Lalo at sa pamahiin naming taga-probinsya ay hindi iyon maganda sa kabataan. Pumutol na nga pala ako ng dahon ng saging na aming gagawing hapagkainan. At kumuha na nga din pala kami ng ilaw na magsisibing tanglaw sa gabing mapanglaw. Sa probinsya hindi uso ang katol, ang aming panaboy lamok. Talaga naman hong tanggal ang lamok, pero pagkatapos naman ay ikaw ay mag-aamoy usok. Bali na pagkwentuhan nga pala namin ng pinsan ko yung sitwasyon ko sa pagbablog, yung mga setup at yung mga proseso. Napansin niya yung hirap sa industriyang ito. Pero para sa akin, wala dun yung tunay na struggle. Para sa akin, ang pinakamahirap gawin sa pagbablog ay yung same day edit as well as yung voiceover. Bali nagluto nga pala ako ng hotdog na may marshmallow. Napapanood ko kasi to palagi sa mga pelikula noong bata pa ako. At ngayong malaki na ako at may kakayahan na ako bumili nito para sa sarili ko ay ginagawa ko na ang mga bagay na ito. At tunay nga pala talaga na magandang kombinasyon ang pagka-camping at ang pag-iihaw ng hotdog na may marshmallow. Sinarado ko na itong tent dahil lumalalim na ang gabi at tinatabla na din talaga kami ng antok. Kinaumagahan ay maagap umalis ang aking pinsan dahil siya daw ay may kailangan pang gawin. Medyo makulimlim at umaambon-ambon nga pala ngayon. Pagbukas ko ng tent ay ito agad ang bumungad sa akin. Tahimik na lugar at puro damo at napakagandang tanawin. Ikaw, na-experience mo na din ba ang mga ganitong gawain? Ang matulog sa kabundukan sa lugar na puno ng magagandang tanawin? Tahimik at puro huni lang ng ibon at kuliglig at mapayapang paligid. At kahit nga umaambon-ambon ay hindi muna ako umuwi at mas pinili ko muna na i-enjoy ang paligid dahil nga minsan ko lang ulit magawa ang mga bagay na ito. Maya-maya nga ay iniligpit ko na din itong tent dahil lumalakas na din ang ambon. Bala ko sana dito sikatan ng araw at magluto ng almusal naming pamilya. Pero dahil nga umaambon-ambon ay mas pinili ko na lang na sa bahay na lang ito gawin. At sa palagay ko, ang pagkakamping sa kabundukan ay hindi ako magsasawang gawin at ulit-ulitin. Sana sa mga susunod kong vlog ay may sumama ulit sa akin. Pero para sa akin, mas maganda ito may experience kung may kasama. Bukod sa mayroong kang kakwentuhan ay mayroong kang kasalo sa pagkain. At hindi din po ito talaga advisable na gawin ito ng mag-isa. Tapos ko na nga pala ligpitin itong tent at nagsimula na ako maglakad para makauwi na din at maumpisahan na din ang mga lulutuin. Nadaanan ko ang puno ng bayabas na ito kaya dito na muna ako sumilong ng panandalian dahil lumalakas na ang patak ng ulan. Pero maya-maya nga ay tumuloy na din ako sa aking paglalakad at sa wakas ay nakarating na din ako sa aking bahay. At dahil nga nabasa ako ng ulan ay agad na din ako nagbihis ng damit para maumpisahan na din ang aking pagluluto. Itlog nga pala ang una kong lulutuin. 3 itlog ang aking lulutuin dahil 3 din kaming kakain. Sinalang ko na nga pala itong kawali tapos nilagyan ko na din agad ng mantika. At isinunod ko na din itong itlog. Sunny side up nga pala ang gusto ko lutuin pero naisip ko na scramble na lang para mabilis ito maluto. Isinunod ko na din itong talong. Tinanggal ko yung tangkay at hinati sa 3. At agad ko na itong pinirito. Binaliktad ko na nga din pala ito pagkatapos ay akin ang hinango. At maya-maya
pa ay isinunod ko na din itong tuyo. Dalawang klase ito, isang daing at isang haot. At maya pa ay inilagay ko na din ito sa bilao. Isinunod ko na din itong talbos. Karaniwan na luto dito sa amin ay nilaga pero aking iibahin, akin naman itong piprituhin. Pagkatapos ito ay nagayat na ako ng bawang at sibuyas. At agad ko na din itong iginisa. Pagkatapos ay isinunod ko na din agad itong gulay. Hinalo-halo ko lang ito ng kaunti. Pansit Canton nga pala ang aking lulutuin na may extra twist. Nilagyan ko ito ng kaunting tubig at pinakulo lang ng konti. Sabay lagay ng pansit Canton. Tapos halo-halo ulit ng konti. Sabay lagay ng seasoning. At pagkatapos nga ng lahat, maya pa ay isinunod ko na din itong okra. Pinakulo ang okra nga pala ang kukumpleto sa ating almusal. Hiniwa ko na sa maliliit itong kamatis at agad ko na din isinunod ang sibuyas. Ito nga pala ang magsisilbing sausawan sa masagana nating almusalan. Hiniwa ko na din itong kalamansi na ipipiga sa ating sausawan at binuhos ko na itong toyo na may tatak silver swan. Hinango ko na din itong okra na aking pinakuluan. Sabay lagay ng 3 sandok na kanin sa gitna ng mga ulam na ating kakainin. Ganitong almusal nga pala ay karaniwan dito sa amin. Bukod sa lokos na ay masustansya pa. Kumaraw na nga din pala at hindi na tumuloy ang ulan kaya napili ko na sa labas na lang ito lantakan. Ibinuhos ko na itong sarsa na magsisilbing pampalasa. Tara, kain tayo. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Paalam!